So, once again, woo, this is Brian Tagaraw, a proud Hasan Central School alumna. Thank you and mabuhay. Ginawa ko. First time ginako mag-formal o gingani karon. So, first time mo na ako magingani nga kanang pangarap ginako nga my due respect nga ginawa ko. To our school's division superintendent. May kumana. Ginawa ko. To our school's division superintendent, Mr. Edelberto O. Plenaria. Assistant Schools Division Superintendent, Mary Ann Alyara. To our Public Schools District in Charge, Ms. Nieva Bintunga. And to our School Principal of Hasaan Central School, Ma'am Jonalie Aleria. To our SPTA President, Romeo Joseph Salcedo III. Kulbaan jud ko, oh my God. So, hilom lagi mo. Magsulat man tako karon kay para na ako'y maistorya diri. Nya wa man day ko'y achievement sukad. Wala man day ko'y ma-share sa inyo about my achievements here in Hasaan Central School. So, kung nangutana mo, nganong naa ako karon diri, ako pod. Nganong naapog ko diri. Nga wa man ko'y ma-share sa inyo about my achievements. Because graduate naman mo, achiever man mo, nagidunta po ko'y ma-share. But, unya na lang na. So karon, kakulbaan ko, sige ko pangatana kay ma'am sa atong principal nga, unsa may akong i-share about being a guest speaker. So nagbasol jud ko anong gidawat na ako ni siya. Kay pag-approach nila sa ako, nego ko diretso kay nagtuo ko na ay bayad. Kay bawat sakan ako sa stage, namang gyud ko'y bayad as a performer. So karon, murag ako pag yung magbayad. So kani scam gid ni. Nabudol gyud ko ni Ma'am Joyce Magallones, aman to sila. Kamo gid ang hinungdan sa pagbalik-balik dito. So karon, taga Sulana ko, i-share na ako akong journey na mura ko gadagan na ni karon sa kan. O mura ka nang sa darating na barangay election. Aba kanang ikaw na nako ha kay para ma-feel at home ko. So, many of you mangutanag yun. Mag-English din po na grabe man Mark 8 tanog si kuan English din na lang ko eh. Daghan jud mangutana sa inyong anong nakaabot ko dinhi sa Hasaan Central School, which in fact taga Sulana radyog ko. Tungod kay nung elementary bata pa akong mama, ambisyosa man. So well-known man gyud ang Hasaan Central School nga home for the achievers pag sila unya. Bright gid pag-ingon nga sentro, bright din ang mga estudyante. So gusto po siguro niya ma-bright kay bugupon man Miss Balay. So gidala mi na daan dinhi ko nag-eskwela. So ako di ay si Brian Roy Tagaraw. Abi ninyong bugukon ang inyong highest honor karon. Sa apelido, Tagaraw. Di ba? What a coincidence mo na nga kami, bright magidunta mi. But, ako manggod, mo nang kaingon ko nga wala ko'y achievements diri sa Hasaan Central School. Kay, wa jud ko nagtarong og eskwela. Wala jud ko'y lain gibuhat diri sa eskwelahan kundi maglatagaw. Grade 1 ko, kay Ma'am Lagat, among room na diha. Sa akong pagkatabian sa classmate, gibira kong payong sa akong liob. Hoy, dili to ko anagan. Sa kaulit na lang siguro to niya, kay kamul sa discuss na amang ko din, na nabirahan ko, dilabitan ko. So tungod to sa akong pagkatabian. Wajid ko. Pero, na-honor ko sa grade 1. Kaya akong papa, naghimo og lamesa gihatag sa akong teacher. Tinood na siya. Tinood na siya. First time na ako grade 1, nakasaka ko sa stage. Gipasaka si mama ka nagtaod og ribbon kay honor ko.
Nangutana sila nga akong grado puro man line of 7 pag-abot sa fourth year, fourth grading naghatag man og lamesa. So naka-honor ko. Fourth pa jud ko. Di ko fifth. Tapos nung grade 2, wa gyapon ko nagtarong, line of 7 gyapon. Kabalo nga nung lisod kaayo magtarong sa mua. Sayo pa kay sa buntag, kay ambisyosa lagi akong mama to pag misulana ha, mo biyahe pa bebe pa rin highway mo sa kay habal-habal ana. So kapoy kaayo magsayo sa buntag, unya pag abot din ni magsige lang og dulaay na wa ba koy friends dire kay to ba dito sa Sulana. So dinhi dili kayo ko wala koy friends. So nung grade 2 nagyapon koy worst experience. Naka-live bata. Sa grade 2, nakaanak ko sa loob sa school kay Ma'am Sihay. Nakakuan ko tungod kay wala jud ko'y lain buhaton tungod sa akong pagkabulakbol. Wala jud ko'y tarong sa pag-eskwela. Pag grade 3 na ako, nabayot-bayot na dayon ko. Nabuli na dayon ko pag-ayo. So when I was in grade 3, Maya kay Ma'am Lagos, Ma'am Galos. It was one of the kana masilimuot kayo nga moment. Nga na nakanipod dahil mi diri na pa may kwarta sa una. Mo nang pamiliti mi. When I was at grade 2, namatay akong manghod nga murag nagpaswerte sa amo. So nawala ta naman among negosyo. So nagbalik mi to zero. So nagpatong og grade 3. Wala pa man tay mga kwarta kayo sa una. Ang akong balunan sa una kay magbaon man mi kay tuwa man mi sa Sulana. Di na mi kauli og udto kay wa may kwarta. So ang among baonan sa una, dahon sa saging tapos putuson sa plastic. Unya, ang akong classmate si Albert nga Bourbon, giabrihan ang akong balonan na ay duha ka bok nakapatong nga bulad. So, gipasundayan niya during recess time ang akong balon nga bulad ug gikatawayaan ko nila. Hantod nga naglayog miadto ni Charity nga dail. Tungod kay ila kong gibuli pag-ayo because of our sitwasyon. So nasagpaan ko niya og notebook. Ang notebook na ay spring. Nagaras akong diri hantod karon na pagyapon siya sa akong naong. The scars remains and the memories remains. Pero wala na siya pain. Nagpasalamat man pug ko kay gidala mi sa guidance, ipa-absent ko 1 week kay na ako'y samad. So ayahay kayo ko. So nang grade 4, tungod sa kapito sa kinabuhi, when I was in section Lanzones kay Ma'am Abiwela, na maligya na dayon kog hot cake naghimo sa akong mama ay lola, na maligya og mga mani, mga stick bread, mo palit ila ni adahar, ibaligya ang mga Cloud9, Chocomucho, unsa pa na diya ipanghatag, ipambaligya para makakwarta o makapalit sa papel. Kay ana kapitos ang kinabuhi sa una. It's really hard, labi na kung layo ka o kinahanglan ng pamiliti. Kaya imbis nga pagkaon na lang unta na mo balon, ipliti pa man namo. Unya, nasugdan naman namo diri, lisod pug mo transfer na pud mi. So nagpadayon gyapon. So when I was in grade 5 kay Ma'am Lawaan, sa section Lawaan kay Ma'am Cruz, dito na dayon to nagsugod nga kanang crush na dayon. Pero dito mas grabe kay the more nga gaedad tagtarong ay kanang dako, pag grade 5 na ako, mas daghan man gabuli sa akong pagka-tao. So nawala akong confidence sa akong kagalingon, nawala akong self-esteem, nawala tanan akong believe, wala jud ko'y kanang kuan sa akong kagalingon, wala gyud ko nag-excel. Hantod pag-abot sa grade 6, wala jud tanan na ako grado line of 7. Amot kung ka-remember was Ma'am Adis ana 77 gid ako iya. Di ba Ma'am Adis no? 77 tanan akong grado gikan sa first grading hanggang fourth grading. Ang average na ako 79 man siguro sa general average yun. Sa inang kag-graduate ko, 79 akong average sa elementary ko. Kay wala jud ko'y
nabuhat nga maayo sa academic. Kay di ami permente sa ilalom sa eskwelahan, sige migbuhat-buhat og pusil-pusil ka ng mga clay. For grade 5, grade 6, sige magpangawat dito sa likod, ilan ni Bading, naghan kay agto may sambag, cherries, abot mig mantanisyaw, panlasik sa lubi. Wa jud ko nagtarong og eskwela. So, akong masulti karon din honestly, sa Hasaan Central School, wa jud ko'y na-learn academically tungod sa akong batasan. We have a great teachers here. Hasaan Central is the best school. Pero ako, kaugalingon na ako, bulak-bul jud ko kay di ko sulod. Sige lamig laaga ni Sir Michael. Kabalo gid na Sir Michael, di ba? Kabalo ka. Kababata na ako siya, sabay mi gid ako. Sabay mi nanambok, sabay mi karon na tiguang. Siya gyud ang living testimony. Di ba? Nga laagan jud ko, bisan wala ko'y sapo sa ilalom. Laagan jud ko, wa jud ko ni graduate ko nga wala gid kasaka akong mama sa stage. Wa gay siya kapirma o kanang kuan kay ako nang tampiring kay madlo ko. Naka-honor ako kato nagatagog lamesa. So kung akong papa magsigihimog lamesa, perminti ko maka-honor pero wa gyud ko na abot. So tanan karon ang question nganong naamang ko karon sa inyong atubangan? Because I am wearing this one. So, sa lahat ng graduates, congratulations sa achievers o sa mga wala nakakuwag honor award na apay next step sa high school. So, sa high school, naka-honor-honor na ko kay kabalo naman ko pangupya. Naka-friends naman ko, siyempre maulawan naman ta sa atong mga crush nga dito makasagag stage o maulawan naman po ta nga kanang ato line of 7 atong grado. So maningkamot o naningkamot na rin ko pag-abot sa high school. So, nag-graduate ko sa high school, wa mangyapon ko na honor. Sa general, laylay man to ang kuan. Sa room, maka-honor ka because of the averaging. Karon, pag-abot na ako sa high school, wala gyapong tungod sa akong experience elementary nga nawala akong believe sa akong kagalingon. Pag-abot sa high school, di gyapong kog tarong. Wala gyapong galisod gyapong ko because ulawon kay ko sa stage. Sa kung saan ako kagusto mo kanta, mo sayaw, gusto ko ma-perform, di gid ag katigaan og chance because maulaw ko. Ipakanta gali ko sa room namo, naghilaka gali ko. Akong classmate si Mr. Clen Arbonol. Yang anak si Mark Ethan. Gahilaka jud ko sa una, di ba? Hilumon kay ko, kiatan ko sa akong mga classmate pero di jud ko mo tindog para motubag. Tungod kay maulaw ko, feeling na ako, kansyawan ko perminti because of my identity, my gender identity, sa akong itsura. So lisod jud kaayo. Hantod nga, naningkamot lang gyapon ko because kabalo ko, dito ko tanan struggle og mga discriminations og mga experience na ako nga negative when I was elementary and high school. Ako ginang i-promise ang kagalingon na mangandoy ko. Kinsa dinhi ang naay pangandoy, mga estudyante. Kinsa dinhi ang gusto mahimong teacher, gusto mahimong doktor, mahimong pulis. Ako wala gid na sa akong kagalingon kang gusto lang gid ako magtapos sa akong pag-eskwela. Pero sige na ko pananawa sa TV ang akong pangandoy di ay gusto na ako mahimong artista. Pero it's imposible kaayo sa akong itsura na apagad din sa Bukid-Bukid Mindanao, imposible gud nga mahimo kong artista. Pero gibuhat na ako ang tanan para malabot ang akong pangandoy. Namakpak lang gam. So karon, step by step, pag human ako graduate sa high school, nag-eskwela pa kog college. Kami gyapon sa kubsat ni Ms. Recklin. Eskwela mi to pero tungod sa lisod sa panahon, first sem lang ko kay ana akong mama. Nganong muundang mangka nga igapang nato ang inyong pag-eskwela, ang akong tubag. Di ko ganahan na makitanta mo magkamang-kamang para lang sa eskwela na ako. Pwede man ko muundang na para magtabang lang sa ilang pagtrabaho. Tungod kay wala man ko'y naabot kay wa man ko
wala mo ko inabot nga sa kuan, so nagtrabaho na lang ko. So first na ako nga trabaho, nag-collector ko sa lending. Giundang ko hapit ko nahulog sa motor. Kay ako may collector na may driver, makatulog man ko abtan sa alas 11 kadlawon, alas 12, alas 1. So after that, nag-apply ko sa bakery, kay gipasulod mi bilang tindera. Pagsulod na mo tindera, ipukaw mi alas 3 kadlawon, kay magmasa na daw mig pandesal. Ginoo ko tindera ko no, pero kami day magmasa. Unsa bay hanaw ko ang bayuta nga gipagmasaha magos pandesal. So giundang na ko. So, daghan kay kog mga trabaho nga naabot dire pero gilarga kog Manila. Kay na ako'y chance na makaabot og Manila. Pag abot na ako og Manila, sa Tondo ko nagpuyo. Ang negosyo sa akong gipuy-an, umaligya og mais. So, pag abot na ko sa Manila, sa Tondo, ang akong trabaho, magbaligya og mais papuntang Quiapo. So kung napanood niyo ng Batang Quiapo kanang simbahan nga ilag shootingan, diya ko gapamaligya og mais sa Quiapo sa una. Guyod-guyod sa kariton, sa kalayo, kaayo, pila ka kilometro, magbaligya ay magsingita, mais, tulo 20! Grabe kakapoy. Tungod kay, wamang ko'y naabot. Kay bulakbol lagi. After that, while ga-apply ko sa, nagbaligya kog mais, nag-apply ko para sa isa ka company. Dayon, sa gilid sa company office, maagian na mo ang ABS-CBN. Doon na kayo ko sa kong pangandoy nga mga artista. Naana ko sa ABS-CBN mag-agi-agi. Kaya tungod ka dito ang office. So, tanan audition nga akong gi-apilan, permanent go failure. Hanggang sa nisulod na lang ko sa pagka-illegal recruiter. Dili ito siya illegal recruiter, but illegal siya because gapang-recruit kog mga banda, singers, dancers, palupad sa laing nasod. Pero dili mi gaagi og POEA. Ay, kabala ka, close naman po to among agency. So, nadakpan ko because of illegal siya, because human trafficking. Human trafficking ang tawag, ana. So, sa human trafficking, nadakpan ko, 4 hours ko nakulong, dili sa police station. Nakulong ko sa parang NBI, sa bato sa office. O, ayun yun to gayaha ha, kaya na ginoo ko. So, tungod kay wamang ko'y naabot, dito yun ko napadulong. Pag humanad to, nakagawas ko, tungod kay wala sila na kuha nga ebidensya. Because medyo brainy man ko gamay, wala sila nakuha sa ako, so gipagawas ko nila, kay wala ebidensya. After that, nagtrabaho na dayon ko sa salon. Pagtrabaho na ako sa salon dayon, nading ko na imong customer dayon, gi-refer dayon ko sa manager. Sa manager, sa artista. O, doon nagyapong kayo ko sa pagka-artista. Kay manager na, gikuha din ko niyang PA sa mga artista. Pag PA sa artista, ako na dahil mag-uban-uban sa mga studio, kung asa dapit ko mag-PA or assistant sa mga artista. So, doon na yung kayo ko sa akong dreams na may mong artista, nakuha din ko as stand-up comedian. Pag-abot na ako dayon sa pagiging stand-up comedian, 2013 and 14, nakuha din ko padulong sa Japan. Pag-abot sa Japan, entertainer ko dito, nag-start na dayon ko vlog. Dito din ko naila sa mga tao o parang nahimo na din kong instant celebrity sa social media. Pag-abot tayo dito sa Japan, pag uli na ako, gikuha din ko sa Miss Q&A kay para mo-appeal sa ilang salita sa contest. And luckily, nakasulod ko as top 6 grand finalist. Then after that, nagkaroon na dayon og offer kay naila naman dayon ko as artista na dayon adto nga time. So, after that,
Na-inspire sila sa akong story, sa mga struggles in life, kung asa ko napadulog, kung asa ko nagikan. Gi-interview din ko ni Miss Charos Santos. Dito na din natupad ang akong pangarap nga mahimo nagbidahin kong artista kay gikuha naman ko para sa Maalaala Mo Kaya. Pagsunod na ako sa Maalaala Mo Kaya, gikuha dayon ko for Pinoy Big Brother Celebrity Edition. Na kung saan, mogi na ang pinaka-dream na ako sa una pero imposible yun. Kaya ano, 4 times ko nag-audition sa Pinoy Big Brother, wa jud ko nadawat. Pagsulod na ako sa Pinoy Big Brother, because of the public nga grabe nga bash, because sa ilang nakita sa ako sa sulod, nga wa ko kabalo unsay paggawas, lahi ang gigawas, unsa pagka-editing, grabe nga pang bash, pang judge sa tao sa ako nga to the point nga kadawat ko og death threats, daghan kaayo mga ga-message sa ako para unsay buhaton nga di maayo sa ako because na nahitabo. Grabe to siya. So I get bash sobra. Even diri sa hasaan, sa akong lugar, akong pamilya, nagtuo sila nga mo gito akong gibuhat. So wala ko'y mahimo kay mo may gigawas sa TV. So, paggawas na ako sa Pinoy Big Brother, nagtago ko for like 1 week, di na ko mugawas kay mahadlok ko sa tao. Pero, gitawagan ko otro sa Pinoy Big Brother para mag-wildcard. Pagsulod sa wildcard, kani dayon ang kinanglan namo i-win para makuha namo ni nga makasulod sa top 5. So our fight so hard, grabe gid akong laban dito para gid magamit na ako ang akong talent tanan nga wala na ako na share when I was elementary, high school. Tanan na ako gibuhat pag-abot sa PBB. Tapos nakuha na ako ning akong suit karon being the top 5 Pinoy Big Brother Celebrity Edition. Na-redeem na ako akong kaugalingon because napakita nila yung other side ko nga dili tanan manggita na ay mga negative side, na manggita ay good side. Pero na-focus sila sa negative nga butang nga nakita nila sa TV. So, kung balik ko sa wildcard, napakita naman nila ang akong good side. So, na-redeem na ako ang akong kaugalingon. Dili na nako ma-share kaayo tanan unsa gyud kung wa ko kabalo unsay nakita sa ako sa school nganong ako ang gikuha karon kay nangutanay ko unsay akong i-share ka wa man ko kabalo disod kaayo isa-isahon unsay ako mga nabuhat kay wala jud koy achievement about academics, wala ako nag-graduate as cum laude, wa ko'y nakuha nga mga award from award giving bodies na related sa school. But since I'm here, na ako diri, feeling na ako because not to discourage everybody nga naa diri sa mga akong atubangan nga graduates, i-discourage ta mo nga okay ra di ay nga wala tay naabot kay kumaning kamot lang ta. Dili pwede. Og di pod pwede nga kanang moingon ta nga diploma or diskarte. Kay kung papilion ka, kinsa dinhi ang diploma o diskarte? Diploma, taas kamay. Diskarte. Daghan gay gusto diri nga magparehan ako. Mga bayot. Ang akong tubag, why choose if you can have both? Di ba? Kay kung ako, naningkamot ko, nang diskarte ko para maabot na ako, nakaabot ko sa inyong atubangan karon. Tungod lang sa diskarte, without any diplomas or degrees na na-receive na ako, nakaabot ko sa inyong atubangan because I feel like I'm very successful today. Kaya nga no, madiskarte man ko. Pero one thing for sure, kung ako naningkamot sa una, mas swerte pa siguro akong maabot karon mas taas o mas dako ko o maabot kung naapa yung ko'y diploma. So if you have chance to study hard. Kaya nga no, ang diskarte, permi na naa sa atua. But sa inyo, gi-spoon feed na sa inyo ang pag-eskwela. Eskwela, gid mong tarong, mintras na apa. Kay lisod kaayo nga walay maabot og permi lang tag diskarte.
nakatrabaho ko ani, nakaabot ko sa bisang asa. Tungod kay wala ko'y diploma. So tanan nga nagtan-aw karon dani, tanan graduates, you have a long way to go. Kung ako naabot na ako ni siya nga time because madiskarte ko, why not ko naning kamot pagyug ko sa una? So why choose if you can have both the diploma and diskarte? So karon, tungod sa akong pag-vlogger, tungod sa akong natapad na ako ang pagiging artista, yung dream na ako, ana sila libre lang ang mangandoy, taasan mo na. Ayaw, be practical. I will give you an example. Kung mangarap ka, taasan mo na, di ba? So nangandoy kag eroplano, gusto ko magkaroon og eroplano. Ayaw, kay wala man kay airport. Kung nangandoy ka magkaroon og sakyanan, pangita sa og parking. Dapat step by step imong pagpangandoy. Og dapat kabalo ka unsa imong gusto. So karon pa lang, kung ang uban diya kabalo na silang pangandoy, in time, focus on your dreams. Kay malay niyo, one day, kamupod ang mutongtong diri sa stage. So karon, naa ako sa inyong utubangan because maybe of my successful life. So for me, I do believe kung ano ang sinabi ni Abraham Lincoln, na the true meaning of success is not what you have become. It's about what others have become because of you. So in Bisaya, ang true meaning sa success, sa successful, dili tungod kay unsay ako naabot karon. Para sa ako, kung unsa ang naabot sa lain, tungod sa ako. Ibig sabihin, sa akong naabot, nakashare ko sa akong tao sa akong palibot. Kung sa panghinambog pa lang, dili ni hinambog giro ang ako Pero tungod sa bisag wala ako nakagraduate o kanang college, wala ako na-achieve when I was elementary o high school. Nabalayan na ako, tanan na ako igsuon. Ang akong mama, natabangan na ako akong mga amigo sa palibot nga makabalay o matupad ang ilang mga pangarap. Because na-share na ako o na-inspire po na ako sila sa akong naabot. So for me, successful ko because I was able to share my success, and I was able to inspire other people. And I hope kamo nga nasa akong atubangan karon, ma-inspire pud mo nga one day maabot ragyapon ang inyong pangandoy. Bago na ako lisanin ang apat na entabladong sulok na entabladong ito, tigaan ta mo og isa ka saying, huwag mong hayaan ang iyong pangarap ay manatiling pangarap. So if you have dreams karon, manifest that will going to happen someday. So sa tanan graduates, patuloy lang sa pagpangandoy because one day your dreams will become into reality. So once again, my name is Brian Roy Tagarao. And now, I'm living with my dreams. Thank you so much, Hasaan Central School, for the good and great memories I have that will cherish forever. To all the teachers na akong naagian sa una, sukad-sukad, up until now nga nakailan na sila sa ako, daghan kay salamat sa pag-invite sa ako. To the school principal sa tanan nga naa diri, daghan kay salamat sa pag-trust. I know nga sa feeling na ako, wala ko'y naabot o wala ko'y ma-share. Pero because paanhin ko ninyo diri, it's a big pleasure for me. So, once again, this is Brian Roy Tagarao, a proud Hasaan Central School alumna. Thank you and mabuhay.